Yo, what's up? Jay Gregorio here. Welcome back dito sa aking channel. Kung first time tayong mag-meet, first time mo akong makita sa aking channel, my name is Jay Gregorio. Nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. And in this video, pag-uusapan natin is all about Facebook ads. Facebook ads, kung saan pag-uusapan natin yung 5 metrics na napaka-importante na malaman mo when running your ads. On doing ads, maraming mga metrics yan. I believe more than 100 metrics, but hindi lahat ng metrics is kailangan mong i-master or alamin pa. Depende yan, una, kung anong campaign objective yung ginagamit mo, anong type of ads yung ginagamit mo. Number 1 is yung C, okay? Sino yung nakakaalam ng CPL? Ayan. So, pwede kayo mag-comment sa ibaba ng video na to. But CPL, ang tawag dyan is a cost, ibig sabihin, gastos na binabayad mo per, ayan, landing page. Ayan. Landing page view. Ayan, CPL. So, ito yung binabayad mo every time na merong nagki-click dun sa ads mo at nabibview yung landing page mo. Ibig sabihin, 100% naglo-load yung site mo, yung website mo. So, CPL. Next thing is, ang tawag dyan is similar din naman sa CPL, is CPC. Ayan. So, ito, direct to the point, CPC. Ang ibig sabihin nito is cost, ayan, per click. Ayan. So, kung nagra-run ka ng conversion, I believe napapansin mo to, meron kang website sa ads mo, meron ka nakikita doon na CPC. So, ang tawag doon is cost per click. Okay? Or cost per click, CPC in short. Ito yung mga metrics na kailangan mong bantayan. Kasi kung hindi mo to babantayan at hindi mo ma-identify kung magkano ba yung nagagastos mo, every time na meron nagki-click ng ads mo, medyo magiging challenging din sa part mo. Soon, kapag nagra-run ka na ng ads. Next natin is yung tinatawag na, okay, C, okay, C, T, R, and dito naman is yung C, P, M. Okay? So, CTR means, ang tawag dyan is click, okay, click, tama ba yung spelling ko? Through rate. And CPM naman is yung cost per mil. Ayan. So, ito, unahin natin yung CPM, cost per mil. Ito yung binabayad mo kay Facebook ads every time na meron siyang, okay, nare-reach, okay, or napapakitaan ng ads mo na 1,000 people. Okay? CPM ang tawag doon, cost per mil. So, dito naman sa CTR na tinatawag, okay? Napaka-importante nito guys, yung CTR. Kasi, ito yung isang metrics na sobrang importante kung nagra-run ka ng ads, especially kung nagra-run ka ng website, conversion. Kapag alam mo yung CTR mo, okay, CTR, or mataas ang CTR mo, let's say ang CTR mo is 5%. So, kapag ang CTR mo daw is 5%, okay, or more, is good advertiser ka. Magaling yung ads mo or effective yung ads mo. Sabihin na lang natin na effective yung ads mo kasi nga na-achieve mo yung 5% click-through rate. Most advertisers, hirap na sila sa 2%, 3%. Okay, ibig sabihin, out of 100 people na nakakakita ng ads mo, okay, ganito lang yon, 100 people, merong 5 nag-click. So, assuming natin, CPM, di ba, cost per mil. So, every 1,000 people, nagbabayad ka ng ganito. And, ano yan, on average, ang binabayad ng mga advertiser, okay, dito sa cost na yun is mga 100 to 200 pesos. Depende yan sa type of ads mo. Assuming natin, ang binabayad mo sa cost per mil mo, okay, is 100 pesos. Okay? So, ibig sabihin, may nakakita na 1,000
katao, and nagbayad ka ng 100 pesos, okay? And 5% ang click-through rate mo. So, ibig sabihin, yung 5% ng 1,000, okay? Or 1,000 people, 5% ng 1,000 people, i-compute natin, I believe, okay, ito yan, compute ko lang, is 50. Okay? 50 clicks. 50, okay? 100 divided by 50, okay? Kung i-divide natin yon, 100 divided by 50, okay? That's 2. Ngayon, ang binabayad mo na ngayon, dito sa CPC, okay? Na-compute na natin, guys. 5% click-through rate, CPM every 1,000 people, okay? Every 1,000 yan, people na nakakakita, 100 pesos ang binabayad mo, parang $2. So sa CPC, dahil na-compute na natin to, nakuha na natin to, ang cost per click mo right now is sa around 2 pesos only. Yan, 2 pesos. Diba? Nagbabayad ka lang ng 2 pesos every time na meron nagki-click dun sa ads mo. And guys, kapag na-achieve mo tong 2 pesos per click, ano yon? Good metrics na yon. Kasi nga, dahil ang in-improve mo dito wala tayong control sa cost per mille, kung ilan, magkano i-charge sa'yo ni Facebook. But, ang mamamaximize mo dito, guys, ito ang minaximize natin dito, hindi yung cost per click. Magbabago lang yung cost per click. Pwedeng tataas, pwedeng bababa. Depende kung magkano i-charge sa'yo per 1,000. And depende yan dito sa CTR. Sobrang effective nito, guys. Kapag in-improve mo yung CTR mo, ito, CTR na tinatawag, ito CTR, ayan, 5%. Kapag in-improve mo yan, i-reward ka ng Facebook. Kasi, bakit mataas ang CTR? Ibig sabihin, effective ang ads mo, engaging, or maraming nagpapakita ng interest sa ads mo. Kaya, mataas ang CTR. Kapag below 2% or 1% na yan, magtaka ka na. Ibig sabihin, hindi engaging, mali yung audience, or mali ang messaging dun sa ads mo. So, yun ngayon yung iti-tweak mo or i-improve dito sa part na to. Mai-improve mo lang yung CTR mo by improving kung ano yung nakikita ng tao dun sa Facebook ads mo. Ibig sabihin, yung video, yung copy, yung image, yung message dun sa ads mo. At magagawa mo lang yon kapag nag-update ka. Okay? Ito naman na-i-improve yan from time to time. Pwedeng bababa, pwedeng tataas. Kapag meron kang kakilala na ang CTR niya is 10%, sobrang galing nun sa advertising. Okay? Ang galing niya, naunawaan niya. So ngayon guys, dito, meron tayong isang metrics na hindi sinama. Okay? So, lagay natin siya dito sa gitna. Ayan. Burahin ko na lang yung part na to. So, ang metrics na yon, ito yung pinaka-importante naman na metrics na kailangan mo as an advertiser. Pinaka-importante. So, mawala man lahat na to, pero importante lahat to. Mawala man to, pero ito yung pinaka-importanteng metrics na kailangan mo. Kasi kung wala to, wala kang benta. Ang tawag dito, sa lahat ng ginagawa natin ngayon, is yung CPP. Okay, ano yung CPP na yung Coach J? CPP means, okay, di ko na lang ilalagay, cost, okay, or bayad na binibigay mo every time na merong bumibili dun sa ads mo. Okay? Cost per purchase. CPP. Okay? So ngayon, kapag alam mo na yung CPP mo, Coach G, let's say, ang CPP natin, you're selling a worth 1,000 pesos product. Ngayon, sabihin natin, ang CPP mo is around 100 pesos. So, ibig sabihin, 10 yung ROAS mo. Every 1,000, okay? Every 100 pesos na ginagastos mo on ads is may bumabalik na 1,000. So, 10 ROAS times 10, di ba? So, CPP. So, kailangan malaman mo yung mga metrics na to. Okay? So, CPP, mag-i-improve to unang-una kapag nag-improve yung CTR mo. Or yung cost per click mo is bumaba. Okay? So, maraming paraan. Cost per landing page view, ito hindi ko siya masyadong ginagamit. Best to kapag ang campaign mo is, nakikita naman yung metrics na to, pero
merong campaign na traffic, and then isa-select mo doon is instead of clicks, landing page view. But kung gusto mo talaga ng purchase, okay, kung magra-run ka ng ads, use yung campaign objective na conversion. Okay? Conversion ads. So maraming natatakot, maraming ayaw sumubok ng conversion ads. And kung titingnan natin guys, conversion ads, okay, yung pinaka most effective at sobrang nagbibigay ng mataas na ROI sa mga advertisers based on the data ng Facebook. Kasi nga, conversion, ibig sabihin, bibigyan kanya ng pwedeng benta, pwedeng leads. Okay, kumbaga, bibigyan kanya ng results. Okay, unlike sa other campaign like traffic, engagement, video views, send message, okay naman siya kung magaling yung mga back-end mo na closer, okay siya, flow mo. Pero kung gusto mong semi-automate yung business mo if you're selling a digital product, physical product, or anumang product yan, services, or offer, conversion is the key. Okay, one of the example of conversion if you're selling a physical product, okay, is itong Nina's Kitchen, one of my VIP clients. So mapapansin mo dito sa ginawa namin na strategy is ginamit namin yung conversion ads, okay, and ginawa namin siya ng simple and direct to the point na landing page kung saan dito ka na lang magpe-place ng order mo. So yun yung key. Kung magko-conversion ka, importante na gaano sila kadali na mag-order sa'yo and gaano mo ka simple na ipoposition yung ino-offer mo sa kanila para by the time na makita nila yung website mo, yung landing page mo, yung website mo, di ba? Madali na lang testimonials, value stocking, frequently asked questions, and so on. Marami pa. Also sa mga courses ko rin na ginawa, ganito rin yung approach na ginagamit ko. Simple. So FB Ads Mastery PH Go if you're selling a info product, digital product course. So, ang ginawa ko dito, sinimplify ko lang. Pagpunta nila dito is meron ng simple checkout para makapag-place ng order. Ayan na. Tapos, landing page. And yun, button. Guys, sobrang taas ng conversion nito. As of the moment, 10 up conversion rate. Hindi na ito CTR ha. Okay? Ibig sabihin, conversion rate na out of 100, merong 10 na nagtutuloy dun sa website mo. Also, marami pang mga example, hindi ko maipapakita dito sa video na to. Sobrang dami na akong mga clients and experience pagdating sa conversion. I started 2017 sa paid ads, advertising, and napansin ko na effective ang conversion kung alam mo kung paano mo maipoposition yung offer mo. Mapa, send message, conversion, engagement, or traffic. Kung hindi mo naman kayang i-communicate yung ads mo or yung ino-offer mo dun sa mga audience na makakakita ng ads mo, baliwala din. So, importante pa rin yung marketing skills. Okay? Paano mo ngayon ipoposition, paano mo ipapataasin yung perceived value ng ino-offer mo. Okay? So, I hope marami kang natutunan dito sa ating short training when it comes on Facebook ads. So, balikan mo ito, screenshot mo ito, check mo to sa dashboard mo, makikita mo lahat yan, cost per landing page, CPC, CTR, CPP, CPM. If you want to learn more, gusto mo pang matuto kung paano ka makakapag-scale ng ads mo, puntahan mo lang yung fbadsmasteryph.com/go. Ilalagay ko sa ibaba ng video na itong link to enroll sa aking Facebook Ads Mastery Training Program. So, maraming salamat and thank you so much for watching this video. Feel free to share, and kung di ka pa nakapag-subscribe, why not to subscribe? Libre lang naman. Thank you so much. This is Coach Jay. Make today better than yesterday. Keep safe always, and I will see you on the next one.